Alam niyo yung salitang, do not be friends with someone who try to destroy your character. Totoo yun eh. Kasi alam niyo, I have this friend before na pinagkatiwalaan ko. Pero, ang hindi ko alam, because sobrang pagtitiwala ko is, sinisira na pala niya lahat ng meron ako. Kinuha ko siya as an employee ko sa business. And what happened was, during my out of the country lagi, kasi naghahanap ako ng investor, sinaayos ko yung aking negosyo. Anong nangyari is, inimo ko siya sa mga staff ko. So when I came back from the United States, nagulat ako kasi bakit wala na akong empleyado. Really, tinanggal niya yung driver, tinanggal niya yung sales, tinanggal niya even yung officer, kasi siya na lang natira. And then nalaman ko na they were dismissed wrongly. Hindi, yung iba gusto pa akong gusto pa nila akong i-demanda sa dole. And I was one time pala, yung isa sa investor ko, asawa niya kasi yung naging manager ko sa sales. Alam niyo ba na, nung inirin niyo na, inihatid niya sa akin yung kontra, kasama niya yung asawa niya, I felt it kasi I'm an empath eh. Sabi ko, ate, bakit parang galit yata sa akin si Kuya Blank? So, anong nangyari is, hindi mo ba alam yung nasabi sa akin? Di ba tinanggal mo siya, basta sinabi mo na lang, pinasabi mo dun sa staff mo na hindi na siya pwedeng pumasok. So, ganun. So, lahat pala sila, tinanggal niya wrongly. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yon. Kasi, as far as I'm concerned, binigay ko lahat sa kanya, ang benefit na meron ang isang tao. I gave her everything, even the power to decide. So, yun ang pagkakamali ko. So, hanggang sa natira na lang siya na lang, binanatan pa ako ng resign. So, ang natutunan ko lang dun is, never trust so much to a person na akala mo is mapagkakatiwalaan, na akala mo kaibigan mo. Hindi ko alam ang reason niya, bakit niya tinry akong isira. And nung mag-resign siya, I took over the management, the operation. Nalaman ko pati sa mga client, sinira na rin niya. May galit na galit sa aming client na halos isumpa yung company na iba-blacklist kasi nabastusan sa kanya. So, I hate to think na he manipulated everyone. All I thought na maayos siya kasi maayos naman ako siyang tinrato. And then I gave her another chance kasi one of my investor kasi siya. So, anong nangyari is nung kasagsagan ng pandemic, nagsusoli na lang kami ng investment nila. Pinagpagala namin, pinagpray namin yun na maibalik sa kanila sa lahat. So, pinatalbog pa niya yung cheque ko. Na alam niya na hindi ako pwedeng talbogan ng cheque kasi masisira ako dun sa isang lending company. So, alam nyo, then that's the time na hindi ko na talaga siya pininayaang bumalik sa buhay ko. Kaya nga, lesson learned here is, one time lang, kasi katangahan na kapag pinagbigyan mo pa ang isang tao na alam mo na sinira ka na. Ang masakit kasi dito, hindi lang ako sinira niya yung company ko, sinira niya yung sa mga client, sinira niya yung ibang tao na nagtatrabaho ng maayos. Kasi, ang nakakalungkot pa dyan is, tinanggal niya pati yung isang PWD kong empleyado na alam ko na hindi siya ganun makakakuha kaagad ng trabaho. And that PWD person is galit na galit din sa akin. So, I've learned to know na hindi lahat ng pinagkakatiwalaan mo, hindi lahat ng mabuti ang ginawa mo, isusuklian ka ng mabuti. So now what I did is I just prayed for that person. Nakikita ko siya most of the time. Pero I know na hindi ko siya nakikita. Actually, there's a ability of our brain to block someone na kahit nandiyan siya sa harap mo is
hindi mo siya nakikita. It's protecting your inner peace. So, yun yung ginawa ko. And I think I'm doing good. Thank the Lord, kasi I don't want to give any grudges to myself, to anyone. Kasi ayoko naman na ako rin naman na magsasuffer nun. Pero ang gusto ko lang sanang matutunan niyo sa story ko is that wag niyong pagbibigyan na bumalik ang sino man na tao sa buhay mo. Kapag tinry ka na niyang sirain, ikaw, ang pamilya mo, ang trabaho mo, wag mo na siyang pababalikin. That's the lesson that I've learned the hard way. So, everyone, be thankful for anything, and salamat po sa inyo. God bless you all.